Sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Bagamat yan ang sinabi sa iyo ni Senador Marcoleta, Oo. uminit naman ng kanyang ulo kanina dyan. Ano Napanood ba? ko ito eh. Oo. Akala ko parang mula simulang matapos pangisi-ngisi lang siya eh. Oh, sa mga hindi nakapanood, uminit po ang ulo ni Senador Marcoleta. Baka naman napagkamalang nakasimangot lang kasi para may itang ulo. Eh, lagi na maganda ng itsura niya, di ba? Ayun. Pero hindi- ito, Oo. talagang uminit ang ulo. Literal na talaga. Oo, alam mo kung bakit. Bakit daw? At paano nalaman na mainit ulo niya? Oh. Eh, nagdala pa ng maso dyan eh, ha? Ewan ko kung sinong mamasuhin. Bakit ba session ng Senado may dala-dalang maso? Hindi, ano ata yung... Pakita mo, tingnan nga natin Sige nga, kung sige ano yung nga. maso na yun, dala-dala. May Oh. masong dala-dala eh. Ayan oh, maso. Maso. Oh, ayan, yun. Gabriel yan. May banta pa eh. Pakinggan nga natin. Ano ba sinabi ni Senador? Sige nga, yung palitan ng yan yung QM ata eh. May-ari ng QM. Oh, para magkaroon tayo ng context, lalo na hindi naman nanonood ng hearing eh. Oh. Dahil nasa trabaho, may ginagawa, biyahe. At sa oras na ito, baka nanonood na sa social media. Ay, ba't ba uminit ang ulo? Tingnan natin. Parinigyan natin yan. Yung tagpo na yan. Okay. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong Chair. mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Eh, sinasabi ko. Akong natatawa. Sabi ko, maso talaga yan eh. Hindi Gabriel yan, maso yan eh. Ganun ba? Hawak ako martilyo. Ganyan yung nakita ko sa mga nagkakabit ng Kasi poste. kung naipukpok ka doon, section is yun? Break. Dalawa yun eh. Pag pukpok mo, open. Saka pag pukpok mo pangalawa, close. Ang problema ata kay, ano pangalan ni... Si Ginoong Kirante. Rante. Parang hindi siya makapagtagalog. Oo, hirap siya mag-Tagalog eh. Bisaya pala, no? Parang Cebuano ata siya, kung di ako nagkakamali. Oho. Kaya nga, nagtanong si Senador Batorni para tanungin mabuti kasi sabi Clarify. niya, i-clarify yung ibig niya sabihin. Ang nakita ko ang problema kanina dyan, bagamat sabihin na natin nahirapan siyang magsalita, eh yung nabanggit niya na siya ay sole proprietor. Oho. Yung sabihin, siya lang may-ari. Mag-isa. Tama, mag-isa lang sa Sol. Sa isang malaking korporasyon Oo. na mayroong bilyong project. 40 billion ang Oo. nakuha niyang kontrata. Ang paliwanag niya, i-incorporate naman niya daw ito. Kaya lang, sobrang tagal na hindi naman naaprobahan. Oho. Pero parang may mali, ano? Kaya nga, sabi, mula doon sa pangkaraniwan, construction company ka, kasi depende sa proyekto mo. Sabi mo, naka 1 million ka, 5 million, pangat ng pangat ka, hanggang naging kasi ngayon, quadruple na siya eh. Ibig sabihin, malalaki na. Malaking proyekto. Ibig sabihin, ang kanya mga project siguro, mga 120 billion, nakakuha na nga siya. Kaya nga. Ay, yun nga yung medyo, parang may something na
mapag-iisipan mong papaano nga naman, di ba? Oho. Na pinalusot ng DPWH o nung sino man gumawa ng bidding, yung isang kumpanya na isa lang may-ari, isang tao. Yun ang nga. Eh sabi naman nung sekretary, narinig ko paliwanag, hindi ho, mayroon ho kasing license, pick-up license. Oo nga. Binigyan siya ng lisensya ng pick-up. Ibig sabihin, so, yun ang ipakikita lang naman niya. Yun pang isa. Oo. Paano naman? Na-qualify siya, Di ba? nagkaroon siya ng lisensya mula sa pick-up. Ikaw ba maniniwala na ganun kalaking korporasyon, isang tao lang ang may-ari? Kaya nga halos ayaw maniwala ng mga senador. Oo. Tapos pinaliwanag, sabi parang hindi naman siya nagmamaliit. Ano? Sabi nga niya kay Senador Bato, naniniwala ka ba na may 40 billion yan? Tingnan nyo nga. Oo. Well, hindi sa minimeno siya yung tao. Pero pinaliwanag naman ni Ginoong Quirante, ang pera niya yata, plus assets, mga 2 billion. Ang SOP pala dyan, pangkaraniwan, kung may 1 billion ka, times 15. So, kung di, magiging 15 billion. Kung mayroon kang 2 billion na assets, times 15, edi 15. So, mga 30 billion ang kanyang pwedeng pasukan hanggang 40 qualified na siya. Oo. Yun ang paliwanag. Pero mukhang yan, magkakalaliman pa ng investigasyon yan. Ayun nga, oo. Kasi ang pinupunto nila dito, Jen, dapat ang gagawa ng isang project na ang halaga ay billion-billion, Oo. medyo matatag na kumpanya, di ba? Ay, tama lang. Oo. Kasi May mga karanasan. may karanasan. Tsaka ano talaga, kaya mong panagutan. Halimbawa, masira yan. Oo. Halimbawa, di ba yung mga... Mga back job, o simple paliwanag. Assurance yun kasi. Yes. Kaya ikaw, pipili ka ng kumpanya na sa tingin mo ay hindi ito basta-bastang... Kaya nga may mga... may mga qualifications. Quadruple A, may mga ganyan-ganyan. Ang problema, pati yung hindi... ewan ko lang, ha? Pero siya tinatawag dyan, dapat na ikaw kung umawit ka ng billion, dapat yung single, para experience mo, ay nakaabot ka ng ganong level. Ayun nga. At na-complete mo, pataas ng pataas yun. Kaya kasi sa Marcoleta, paano tumaas ang level mo, ni wala kang proyekto, sasabihin mo, hindi ka pagkakaproyekto. Tapos mag-isa lang. Mag-isa ka lang. Sa pangalan, oo. Kaya imposible niya. Well, kung technical lang pag-uusapan, imposible umabot ka ng 40 billion, naging quadruple ka, na hindi ka dumaan sa ano, ibig sabihin wala kang experience. Kasi yun ang sinasabi niya, wala pa raw sa flood control projects. Yan nga. Yun. Pero meron naman pala. Meron pala. Ewan ko, Mali lang yung pagkakapaliwanag niya. hindi ko alam kung may isa ng depresa doon sa pagkakapaliwanag ba o sa talagang gusto magsinungaling Dalawang bagay Pero iba yung sinasabi nung ilang nag-observe dyan, ha? Ano sabi nila? Mukhang hindi ito yung may-ari talaga. Si Ginoong Quirante? Parang front lang ito? Oo. Again, ayaw naman natin sa miminosin yung tao. Kasi kung may mga billion-bilyong assets ka, Oo. tapos titingin mo si Ginoong Quirante, parang hindi akma sa isa bilyonaryong tao. Well, baka naman nagpapanggap lang siya. Hindi yun ang punto ko dyan Oo, hindi sa itsura anong o ibig ano man sabihin? ha. Kundi, ikaw kasi nakakakuha ka ng mga project na malalaki, Oo. mag-isa ka lang. Baka meron talaga niyan na ayaw magpalagay ng pangalan. Kasi kung korporasyon kayo, lalagay yung mga pangalan, di ba? Tama, oo. Para hindi ka ma-detect na ikaw pala isang opisyal ng gobyerno. Ay, pero sa SEC makikita yan. Kaya nga siya mag-isa lang. Kaya ang ginagawa ng iba dyan, joint venture. Oo. Nakikipag-joint venture ka sa mga Chinese group, mga ganon. Pero ikaw, gaya niyan, anong pangalan yan? QM ba yun? Oo. Na kumpanya, joint venture, so lilitaw lang yung kanya, yung malaki, pero ang malaki niya, yung partner niya. Kaya nagkakaroon ng malaking project. Pero ako, hanga pa ako dito kay Ginoong Quirante dahil humarap siya at sumagot. Ay, malakas ang loob. Oo. Ibig sabihin, pwede niyang sabihin, wala naman ako tinatago no? Tama naman. Mas pwede natin siya paniwalaan sa bagay na yun. Oo. Kumpara doon sa mga hindi naman sumipat kahit anino. Ay, una best, talagang hindi dumalo. Oo. Oo. Sa 15 malalaking tinuturong kontraktor. Ang hinahanap, yung St. Timothy, tsaka yung SunWest. Ayun. Oo. Wala atang pinadala kahit... Parang wala. Oo. Yan, mga kumpanyang hindi sumipot sa pagdinig. Ayan. St. Timothy Construction, Oo. Top Notch Catalyst Builders, SunWest, MG Samidan Construction, LR Luisito Tiki Builders, Alpha and Omega, yun ako, paborito ni Sandante. Dati nang nakakakuha po ng proyekto Alpha and Omega Gel Contractor Development Corporation, HL Tone Construction and Development Corporation,
AMO, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Out of 15 na inimbitahan, ito mga ito ang hindi nakadalo. Ang paliwanag, nasa abroad, may sakit, may ganito, may ganyan, etc. etc. O, 6 lang ang pumunta. At yung, well, ngayon ay mukhang isasabinan ng sila, Nelson. Pipilitin na pong dumalo sa susunod na pagdinig. Eto, pati mga may-ari dyan eh. Oh. Oh, Pinapasubwi na sina Roma Angeline Rimando, may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. yan. Oh, Ang problema ay nagluluksa daw po ito. ganon. Ay, siguro may namatay. Ang presidente ng Top Notch Catalyst Builders na si Yumir Villanueva na hindi raw makakadalo dahil may medical procedure sa ospital. Yan. CEO ng SunWest, si Ader Maria Angeline Alcazar, nasa abroad. Hindi rin sumipot, may-ari ng Samidan Construction. Pero nagpadala ng representative. Ang problema, yung representative, absent for health reason. Pinadala, hindi pa nakadalo. Ang presidente ng LR, Luisito TK Builders. Ang ibang kumpanya ay nagpadala ng representative, habang ang ibang kumpanya nagpadala lang ng representative, wala rin. May representative pero wala doon. Sabi nung, pare, ikaw muna pumunta doon. O sige, pero hindi ako darato. Ay ang may representative na absent, Cesara Discaya, Yan ako, hinahanap yan eh. president ng Alpha Omega. Edgar Acosta ng HL Tone Construction at Romeo Miranda ng AMO, Royal Crown Monarch. Ayan. Nako. Ay, pero meron na ba schedule kung kailan susunod? Parang wala pang binanggit si Sen Marcoleta kanina eh, no? Wala pa. Doon sa ano? Pakinggan natin, bakit nga pinapatawag itong mga ito, Senador? Bakit Sige ba nga. kailangan paharapin ito mga taong ito? Senator. Napapanahon na para alamin at himayin ang katotohanan sa likod ng mga maanumalyang nakapalibot sa mga kontratang inilaan para sa flood control. Tama na ang pagpapaikot at paglihis sa tunay na problema. Tungkulin natin ngayong bigyang linaw at sagot ang mga kababalaghang nangyayari sa mga kontratang pinasok ng gobyerno at ang mga private contractors. Ayun. Yung pagsasabi na. Bagay, ang una nagmotion ay si Senador Bato. Yung mga hindi nakadalo. Tapos, binago yung motion kasi nag-motion si Senador Sherwin Gatchalian. Ang gusto niya, yung listed owner. Kasi baka mamaya, ang pinadala lang, representante. Ayun nga. Masabi lang na may pinapunta. Tapos kapag pinapunta mo, tinanong, hindi naman makasagot kasi sabi, boss, representante lang po ako eh. Wala naman isasagot doon. Hindi ko maisagot po yan. Para lang may tao, ano? Yes, so wag lamang sila ay mapagalitan. Pero sabi naman ni Sandante, ang kanyang assurance, o sige, kung hindi makadadalo yung may-ari, dapat ang papupunta nyo dito ay competent na sumagot sa anumang makatanungan. Mga senador. Nason. Doon nagtapos. Kaya ang motion ay paimbitahan itong mga hindi nakadalo ngayon at yung dumalo, babalik pa rin sila sa susunod na pagdinig. Pero ang dapat papupuntahin nyo po ay competent na sumagot sa mga katanungan ng senador. Hindi pwede sumagot ng hindi ko po alam. Ayan. Hindi po ako may-ari ng kumpanya. Mukhang malaki ang talagang problema natin sa flood control dyan, ha? Bukod dun sa hindi maayos ang pagkakagawa. Kasi ginamitan ng substandard na materyales. Pangalawa, ghost project. Kunwari may project, wala naman pala. Pangatlo, ito pa yung kawalan ng master plan sa flood control. Ibig sabihin, kanya-kanyang diskarte. Tama. Walang sinusunod eh. Oo. Ang sabi ni Secretary Bonoan, yung mga malalaking project may master plan, pero yung mga kanya-kanya. Di wala din, di ba? Wala talaga. Tsaka ako dyan, napansin ko rin kanina habang nakikinig ako. Na ang mga flood control project ay pinaghati-hatian ng mga distrito ng mga congressman, di ba? Yes. Bawat, yung pati ng kalumpit ng area. Hindi, sabihin na nga natin buong probinsya yan dyan. Yes. Sa tingin ko, mali nga yung approach na ganun eh. Lalo na kung distrito kasi mas maliliit. Kasi halimbawa, tinan mo ha, Jen, halimbawa ikaw dito sa, sabihin na nating buong Quezon City ka. Tapos,
ang flood control mo ay tatawid na ng Pasig, ibig sabihin, hihinto ka na doon. Ay, hinto ka na kasi ibang distrito na yon. Ibang Hindi ba? congressional district na yun. Parang naisip mo, teka, hinto na tayo rito. Paano? Lalabas yung tubig doon, di ba? Sabi mo, Yun. nakokontrol natin dito. Oo. Paglabas doon sa mga hinintuan mo, papasok ulit sa'yo yun. Ay, kasi sarado pa eh. May wala ka kasing continuing plan doon sa kabila eh. Kaya nga, di okay. Ito Wala naman nakasalo. Halimbawa, sa kabila naman, as in, sabi mo, sabihin na natin, pababayan. Oo. Doon naman sa kabila, kasi, halimbawa, Bulacan na yun, San Jose del Monte, Bulacan. Oo, na. yan. Hindi mo nagagawan kasi lagpas na sa Wala teritoryo pa. mo. Saka wala dito pang naman- pondo, wala pang dito naman papasok yung tubig, di ba? Ay, tama yun. Oo. Wala. Barado. Wala nga. Yun nga ang sinasabi, binigay na halimbawa ni San Marcoleta kanina. At yung mga barangay, tapos pagtatakan mo, bakit parehas ang presyo, para sa specification? Ayun pa. Pero putol-putol. Yan nga. Yun din ang napuno ng Pangulo eh. Dapat yan, pag wala nang mass flood control na kanya-kanyang lugar, di ba? Oho. Kasi yung tubig yan eh. Hindi naman pa pwedeng, kayo lang may pondo, kayo lang ligtas sa baha. Yung dadaanan pa niyan, di ba? totoo. Halimbawa, kinontrol mo sa'yo. Kawawa naman yung susunod na babagsakan ng tubig na yan, di ba? Kaya nga, sa susunod na pagdinig ata, ipatatawag nila yung River Basin Office. Mm-hmm. Ito yung lagi natin na pag-uusapan sa palatuntunan, Nelson, na isang maliit na opisina, sangay po ito ng DNR, Malaking trabaho. pero napakalaki ng trabaho. At ang dapat pala, bawat trabaho ng DPWH, flood control, etc., dapat pala coordinated dito. Oo. Nung tinanong kay Secretary Manny Bonoan, hindi pa rin pala niya alam. Hindi niya alam na may river basin control. Mukhang ang alam niya, dapat kontrolado sa mga ilog. Pero hindi daw nila na ipapatawag itong river basin control na ito. Kasi ang trabaho nito ay ayusin yung... I-coordinate mo yung lahat ng dadaluyan ng tubig. Kasi isa lang yan eh. Oo. Hindi naman pa pwedeng dito maayos. Oo. Yung karugtong hindi. Mga Ilog. tao pa rin ang babahain yan, di ba? Totoo. Kasi kumbaga yun ang natural na daluyan ng tubig. Kaya nga. Kaya siguro, kung ako lang masusunod dyan, wala nang mga distritong flood control. Wala nang yung per bayan pwede kasi LGU yan, meron kayong Pwede. autonomy, di ba? Oo. Pero kung distrito ni congressman na malakas dahil nakakuha siya ng pondo at yung katabi niya ay mahina dahil kalaban, hanggang doon lang yung flood control. May bara doon sa dulo. Hindi ba? Yung kasunod ng mga tao din naman yun di ba? Totoo. Ibig sabihin kayo lang ligtas sa baha. At dahil sa kayo naligtas sa baha, yung kasunod yung bayan na mas mababa, doon pupunta yung mga tubig. Ay, ganun nga talaga mangyayari. Kaya dapat yan, DPWH National na, huwag yun ang distribute ko National. flood control. Para tukoy yun, natapos tayo dito ha. Tsaka simulan nyo doon sa bungad. Kasi kung sinimulan nyo doon sa dulo, Oo, dapat doon sa Diba? mga simula nung Yes. kung saan pupunta. halimbawa, Pasig River. Pinagmumulan, oo. Yung Pasig River mo, di ba? Di simulan mo sa bungad. Sa pinakauna. Kasi kung sinimulan mo doon sa itaas, sa bundok, Oo. pagdaloy mo, barado na sa Pasig River, Marikina River. Dito muna. Di ba? Tulyahan River. Yung sa dulo. Yes. Kaya, kasi nga, kanya-kanyang diskarte. Kaya kaya hindi kaya magtataka kung bakit walang master plan. Oho. Di ba? Kaya walang master plan kasi kanya-kanya nga ng pondo. Ayun.